makabuelo. Wala nga akong alam na step. Ay, tumitingin pa. Kaya hindi ako makabuelo. Kumain ako eh. Busog na. Busog na. Ay, dumilim na naman. Busog na ang pig. Busog na ang nanay nyo. Ano ba't paliwanagin yung cellphone? Tingin na tingin si Baba eh. Babalo. Ano yung ginagawa ng muchachong yun? Sabi niya siguro. Malamig guys. Punta ako ng CR mamaya para isuot ko yung isa kong malamig na panloob. Isa lang kasi yung ko. Kaya minsan mas gusto ko sa park kasi sabi ko makagawa ako ng kung anong kahit ano na dyan na parang walang kabuluhan na content. Kasi ang gusto ko yung walang nakakakita sana. Pero marami kasing mahilig din sa park eh. Mga mayayaman talaga. Yung mga healthy living. Tingnan mo. Mabilis lang mamala yung kinain ko. Ang dami kong baon kanina. Busog pa ako. Yung mga dala kong merienda ang bigat. May cookies ako dyan. Cucumber. Ding dong. Orange juice. Minom na nga ako ng ng may calories na kwan. Ayan, enjoy ka lang dyan, Nani. Ayan mo yung tatlong alaga mo dyan. Naglalaro naman. Samantalahan mo na rin mag-cellphone dyan. Alam niyo, kaya ako nagsasalita na gumagani-ganito para hindi na ako maglagay ng music. Takot ako sa music. Sobrang arte na ng sobrang arte ni Lulumita. Nakita ko lang naman sa mga post ng iba. Wala naman talaga akong nilalagay ng music. Kaya pinagtitiisan ko na lang itong pangit kong boses, lalo na pag music yung napuntahan ko ay nagvo-voice over ako. But kung ano-ano yung mga sinasabi ko doon. Ganito lang, after 30 minutes na kumain. Para hindi siya mag-stuck sa ating bilbil. Kasi sa bahay, map. Clean the window. Namilim pa. Oh yeah. Tapan ng phone ko. Linis ng window. Akin lang vacuum. Map. So iba naman yung galaw natin ditong hobbies ngayon. Pag nag-chewing gum na ako, ibig sabihin na minom na ako ng one. Iinom kong may herbal yun kasi may amoy. Ala. Ganito lang ang life guys. Ganito lang ang life. Parang life. Buhay abroad. Buhay nanay. Buhay sa park. Okay na to. Ay, ang importante. Wala tayong tinatapakang kapwa natin. Patingin na naman. Pakita ko sa inyo kasi. Ayun si Baba. Si Mama. May katulong sila Ethiopia. Ayun naman si Nani. Hindi natin siya kalaki pero ayun siya. Nagsisilpi yung mga amo niya. Then siya, andun siya sa tatlong alaga niya. So ayun ang airplane. Bye bye. Soon I'm coming. Parang ayaw ko na sa Qatar. Lord, maka-apply naman sana ako ng Europe, Kaya naman lang ako maka-apply ng Europe. Balik na lang dito. No choice. Ganyan ang buhay. Tiyaga-tiyaga, tayo'y magtiyaga. Tiyaga-tiyaga lang tayo. May kumukuha sa akin sa Dubai, mag-aalaga. Tinitingnan ko yung buhay ng mga kasi naranasan ko naman nag-alaga ng bata nung bata-bata pa ako. Ayun kung tutuusin parang ayaw ko na. Hello!
Hindi sila marunong mag-response. Mahilig ako sa bata. Ano lang, ayaw ko lang yung madali akong mapagod. Yung matanda na ako eh. Ang daming tao doon guys, oh. Mga may takip lahat sa ulo, may mga nakaabaya, ganyan. This Friday, mga kananay. Wala akong pagtayuan ng ano. Buti ba sila nakahiga-higa lang doon. Wala akong pagtayuan ng camera kaya doon lang nakatutok, dyan lang talaga. Pero later, pupunta ako doon. Ang dami ng tao. Pag ano na kasi, mag-aalas 2 na, 1:35 ako dumating dito. Late nagising ang ano ko, yung aming babae. Wala naman akong ginawa, inantay ko lang siyang magising. Tapos nainis ako, lumabas pa ako na hindi nagbabay. Inaboy niya ako sa pintuan, sabi niya, hindi ka man lang nagsabi na alis ka, sabi niya. Dapat sabihin, gusto ko sanang sagutin na, ano na nga eh, 1:35 na nga eh, sabihin ko sana, pero ay naku, hayaan ko na lang. Initiis ko na lang hanggang makaalis ako para walang argumentation na nangyayari. Pero totoo naman, nagpapaalam naman ako palagi, pero minsan kasi parang maano na rin ako na late na lang lagi, tapos may kausap din naman siyang si Mister. Kaya sabi ko hindi na ako magpaalam. Inaantay niya lang palang magpaalam. So blessed Friday mga kananay, anong kwento niyo naman ngayong Friday? Kung ano-anong mga nai-experience nating mga OFW dito sa ibang bansa, no? Minsan ang hirap, hindi lang minsan talaga, mahirap talaga yung ang hirap talaga ng buhay natin na OFW kasi lalo na yung mga kagaya ko na nag-work sa bahay, ganyan. Yung kailangan talaga makitungo talaga ng perfect sa mga amo. Mahirap sumasagot, mahirap pero kahit ang sakit-sakit na dito sa natin, sa dibdib natin, wala talaga tayong magawa. Ako yung tinatawa ko na lang, ini-smile ko na lang, sinasabi ko na lang na Lord, bigyan mo pa ako ng mas mahabang pasensya kasi minsan talagang nagpapakita na ako ng pangit na ako, lalo naman malapit na akong aalis. Parang kasi parang wala na akong plan na babalik na kahit gusto nila. Pero iniisip ko kasi guys, kung babalik ako, parang lagi kaming hindi may kunting pagkaunawaan. Ayaw ko bang yung may dinidibdib ako sa kapwa ko. Mas maganda na lang, hindi ako babalik, sabi ko. Pero iniisip ko na naman, sayang din. Kaya tingnan ko na lang pag nakauwi ako kasi mahirap naman mag-decide ngayon. Pero malapit na akong nakauwi sa awa ng Diyos. Tapos na naman ang 2 taon muna nakabalik. So, tapos na ako ng 10 years dito. Sobra na kaya. Parang parang nagsawa na rin ako. Nagtagal lang talaga ako dito dahil sa release ako. Kasi iniisip ko yung sahod ko bilang rest dito ay hindi ko na makita pa sa ibang parts ng Middle East. Kung Middle East man ako, syempre tayo may edad na tayo, hindi na tayo pwede pa rin naman tayo ng Hong Kong ganyan kasi 45 hanggang 45 yata ang Hong Kong, Taiwan ganyan, pero ayaw ko sa mga ganyan, gusto ko sana sa parts ng Europe. Kaso syempre mahirap din naman na nag-i-expect ako na kung dahil sa edad ko, di ba? Kaya Diyos na lang, bahala kung makabalik ako dito. Basta sawa na ako dito, pero sabi ko konting tiis pa hanggang makagraduate yung 2 anak ko soon. Sawa ng Diyos. So ayan, ito yung nakwento ko lang ngayong Friday. Kararating ko lang dito, kanina pa ako nagse-selfie doon. Mag-ingat kayong lahat mga kanay-nay, wala akong magtayo ng aking cellphone. God bless. Enjoy sa day off.